naghihintay pa sila. Ayaw pang umupo, oh. Palapakan natin ang Panginoon. Mukhang nabitin kayo, ah. Huwag kayong mag-alala pagdating sa langit, non-stop ang praise and worship doon. Paki-congratulate nyo nga ang inyong kapatid, yung katabi ninyo. Kapatid, congratulations, andito ka ngayon. Ang ganda ng worship hall, ang ganda ng mga tao nasa paligid. Amen? Gwapo rin ng pastor nyo nasa likod. At pati yung pastor nasa harap. Pumapangalawa sa pastor ninyo. Congratulations po sa inyo pong previous and yet newer and better and nicer place, no? At ito po ay talagang bunga ng ating pong pananalangin. So, for quite some time, tayo po ay naging nomad, no? Nagpunta po tayo from place to place, but then again, the Lord has brought us back here to this place. And it's much nicer now, mas maganda, mas malaki, at very, very promising. Amen po ba? So, congratulations po sa inyo. I'm so happy for you sa leadership po ng church na ito at sa bawat isang membro po na kinakatawan po ng ating pong church dito sa Bigutan. Palapakan po natin ang Panginoon. Solomon is considered to be one of the greatest and the most powerful kings in the history of Israel. He is known for his wisdom and understanding over many realities and certainties in life. He is also known for his wisdom over practicalities and matters of business and success. But despite of his unparalleled wisdom and success as king, he ended up miserably that resulted to pain, agony, grief to his entire kingdom. What went wrong to his leadership that led his kingdom to suffer? Ano ang naging problema? Ano ang naging dahilan kung bakit ang minsang napakatayog na kaharian na kanyang pinagaharian ay bigla na lamang itong bumulusok, babagsak, at ito po ay nagdulot ng labis na pasakit, labis na pagdurusa, at labis na kalungkutan sa kanyang mga nasasakupan. What went wrong to his leadership? Then what were the consequences of his doings that somehow leaves a huge mark to our lives as believers of the Lord? Ano po yung mga magagandang aral na iniwan ng kasaysayang ito sa bahagi po ng isang hari, sa kanyang paghahari, sa kasaysayan po ng Israel, na kung saan ay nag-iwan po ng isang napakalaking marka na maging aral nawa sa bawat isang mananampalatayang sumasampalataya sa Diyos. Ito po nawa ay magsilbing babala, paalaala, at ito po ay magsilbing aral sa bawat isa sa atin. So sa umagang ito, pag-usapan ho natin, no? Ano po ba ang kabayaran sa compromises na ginagawa ng isang mananampalataya? So pamagat po natin pag-aaral, pinamagatan po natin The Price of Compromise. Bahagi po ito ng series na ating pong sinimulan, Salamin-salamin sa buhay ni Solomon. Father God, we thank you because we believe that you have something in store for all of us today. We pray, O Lord, for a very, very simple message, very, very vivid and easy to be understood by your people, O God. Lord, we pray that you shed light to our minds, to our understanding, and give us wisdom to really comprehend whatever things that you wanted to put across this morning. May you be our speaker this morning, O God. Just use me, your servant, as your mouthpiece, as your footstool, as your channel of your blessing to your people. And let it be, Lord God, that every word that will come out through my mouth really comes from you, O Father. Lord, wala po kaming ibang itatanghal sa aming kalagitnaan kundi kayo po lamang, Ama. At maluklok po nawa kayo sa trono ng inyong kaluwalhatian at kayo po siyang aming pong maitaas ng pinakamataas at higit sa lahat, mabigyan ng pinakamataas na uri ng pagdakila at pasasalamat. Lord, we pray na ang bawat isa sa amin ay kausapin ninyo ng direkta sa puso at hayaan nyo, Panginoon, na maunawaan namin ng lubos ang nais nyo pong iparating sa amin sa oras na ito. At hayaan nyo, Panginoon, na maunawaan po namin ito at hindi lang basta maunawaan kung hindi ito po ay amin pong mai-apply, maisabuhay upang sa gayon kapag dakay kami po ay makinabang at sa bandang huli, kayo po ay mabigyan ng higit pang kaluguran sa buhay namin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay amin pong sinasawata
ang lahat ng masamang tangkaan ng kaaway na kami po ay gambalain, pigilan, hadlangan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ng ito ay amin pong pinagbabawalan, winawasak at pinalalayas sa aming mga kaisipan, sa aming bawat damdamin, sa aming kalagitnaan, in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, let your Holy Spirit descend upon this place and fill each and every heart of us. Thank you, Father. Once again, sit upon your throne of glory and be glorified as we continue to hear and ponder and meditate upon your word. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Let's read on 1 Kings chapter 11, 1 to 13. At tayo po nawa ay pagpalain ng Lord at maunawaan po natin, no, ang lalim, maging ang tayog, maging ang lapad na kanya pong aral na nais pong iparating sa atin sa oras na ito. 1 Kings chapter 11, 1 to 13. Now King Solomon loved many foreign women, along with the daughter of Pharaoh, Moabite, Ammonite, Edomite, Sidonian, and the Hittite women from the nations concerning which the Lord had said to the people of Israel, "You shall not enter into marriage with them, neither shall they with you, for surely they will turn away your heart after their gods." So si Haring Solomon po ay labis pong nahumaling, no, sa mga kababaihang na kung saan ay mahigpit na pinagbabawal ng Panginoon na kanila pong mapangasawa. Mahigpit po silang pinagbawalan ng Panginoon na mag-asawahan mula sa mga liping ito, mula sa mga lahing ito, mula sa mga bayan na ito, dahil kapag ginawa nila ang pakikipag-asawa sa mga tao, sa mga mamamayan nito, ay tiyak, sila po ay ilalayo yung kanilang puso, yung kilang damdamin mula sa tunay na Diyos, at sila po ay sasamba at tatangkilik sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga bayang ito. At ganun nga ang ginawa nitong si Haring Solomon. Solomon clung to this in love. Marupok po si Haring Solomon. No? Masyado po siyang nahumaling sa mga kababaihan, siguro naman kasi pagkagagandang mga kababaihan. At ang sabi rito, he had 700 wives who were princesses and 300 concubines, and his wives turned away his heart. So meron po siyang mahigit 1,000 asawa, kapatid. No, isipin nyo na lang, mahigit 1,000. At 700 dito o mahigit pa ay mga prinsesa. Ibig sabihin, mga anak ng hari. They belong to the royal family. Kaya lang hindi niya naman kauri. Bagkos ito po ay nanggaling sa mga bayan na kung saan mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoon na mag-asawa sila. So, for when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David, his father. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. So Solomon did what was evil in the sight of the Lord, and did not wholly follow the Lord as David his father had done. So isa sa pinakamatinding ginawa na abomination na ginawa nitong si Haring Solomon ay hindi lang basta tinangkilik, bagkos ito pa ay kanya pang pinagawan pa ng mga templo at pinagsilbihan pa nga po. No? At kung ano yung pinakamasama, ang siyang kanyang ginawa, tahasan niya itong sinalungat, tahasan niya itong dinisobey, no, ang utos ng Diyos sa kanya. Sabi dito, so Solomon did what was evil in the sight of the Lord, and did not wholly follow the Lord as David his father done. So kung ano yung karumal-dumal, kung ano yung mga hindi katanggap-tanggap, kung ano po yung higit na kinamumuhian ng Diyos, ang siya naman ginagawa nitong si Haring Solomon. Isipin niyo yung kapatid, no? Nagsimula po siya sa isang napakagandang pasimula, and yet, nakikita po natin that dito po ay unti-unti po siyang, no, nawawala sa kung ano man ang ibig at nais ng Panginoon sa kanya. May mga dahilan, at mabigat na mabigat po ang dahilan kung bakit po siya ay nasadlak sa ganitong uri ng pag-uugali. Then Solomon built an high place for Chemosh, the abomination of Moab, and for Molech, the abomination of the Ammonites.
on the mountain east of Jerusalem, and so he did for all his foreign wives who made offerings and sacrificed to their gods. So, isa sa pinakamasidhing ginawa nitong si Haring Solomon, hindi lang siya basta tumangkilik no, ng mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga foreign wives, bagkos ito po ay pinagpatayo niya pa ng mga templo. No? Kung nasa kabilang bahagi ang templo ng Jerusalem na kanyang pinatayo, it was grandeur, it was fabulous, but then again, tinapatan niya naman ito ng mga templo ng mga pagano. At sabing ganon, no? Ganon din ang ginawa niya sa lahat ng, hindi naman halos lahat, no? But majority ng kanyang mga foreign wives. Siguro naman, yung kanyang mga foreign wives, they worship the same goddess, no? At several of them, at sabi nga ay napapaligiran, no? Ang bayan na kung saan napakaraming templo po ang pinagawa nitong si Haring Solomon. Okay? Bilang pagbibigay niya ng importansya sa kanyang mga foreign wives. Matindi, no? Matindi yung kanyang ginawa, kapatid. So, ito po ay talagang naging karumal-dumal sa harapan ng ating buhay na Diyos. At dahil dito, the Lord was angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice and had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he did not keep what the Lord commanded. So nagalit ng husto ang Panginoon sa kanya, dahil ang kanyang puso ay lumayo na, no? Sa halip ito po ay dumulog at tinangkilik niya ang mga Diyos-Diyosan na kinamumuhian ng Panginoon. Nagalit ang Panginoon, hindi niya na sinunod ang kanyang utos. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, therefore the Lord said to Solomon, since this has been your practice, take note, this has been your practice. Naging kaugalian na pala nito si Solomon, no? Naging nakasanayan niya na. Since this has been your practice, and you have not kept my covenant and my statutes that I have commanded you, so yamat, nakasanayan mo na, nakagawian mo na talaga akong salungatin, nakaugalian mo na talaga akong salaulain, ito ang pinapangako ko sa iyo. So, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabi rito, I will surely tear the kingdom from you and will give it to your servant. Ito ang gagawin ko sa iyo. Dahil nakasanayan mo na talaga akong suwayin, ginagawa mo na yung hindi karapat-dapat, yung karumal-dumal sa aking harapan, ipinapangako ko sa iyo na aalisin ko sa iyo ang iyong kaharian at ibibigay ko sa iyong utusan, sa kanyang servant, no, na si Jeroboam. Yet, for the sake of David your father, I will not do it in your days. Mabuti na lang at mayroong magandang tanim ang kanyang amang hari na si Haring David. At dahil doon, inaalala ng Diyos ang kabutihan ng puso nitong si Haring David, kung kaya't hindi niya talaga tuluyang winasak, sinira si Haring Solomon bilang pagkilala sa kabutihang ginawa ni Haring David sa Diyos. Inaalala niya, no? Kino-commemorate niya, no? Ginugunita niya ang mabuting gawa ni Haring David sa kanya. Kung kaya't sabing ganon, hindi ko gagawin ito habang ikay nabubuhay. Ngunit, ang sabi niya ganon, I will tear it out of the hand of your son. So sino po ang nagbata ng consequence ng kanyang kagagawan? Actually, yung kanyang anak na sa Rehoboam. Okay? So, kung si Haring David ay nagtanim ng mabuti at inani niya, kaya lang eventually, in the later portion ng kanyang paghahari, nagtanim siya ng mabuti, and yet nagtanim din siya ng hindi mabuti, ito ngayon, ang naging consequence, inaani or di kaya aanihin ng kanyang anak na sa Rehoboam. However, I will not tear away all the kingdom, but I will give one tribe to your son, for the sake of David, my servant, and for the sake of Jerusalem that I have chosen. You see?
Sabi ng Panginoon kay Haring Solomon, however, hindi ko naman aalisin sa kanya ang buong kaharian. Meron akong ititirang isang tribo sa kanya bilang pag-alaala ko kay David na aking lingkod. So maganda talaga pag nagtatanim, no? Kasi hindi lang itong pakikinabangan ng iyong yung first generation after you, but the next generation and so on and so forth, kapag ito po ay maganda. Well, of course, ang kabaliktaran din naman noon, kapag nagtanim ka ng hindi maganda, eventually, yan po ay aanihin. Yan po ay mamanahin, no, ng iyong mga descendants hanggang sa kailang henerasyon. At yun po ang masaklap doon. So makikita po natin dito yung summary po, no, ng kalapastanganan na ginawa nitong si Haring Solomon. At makikita rin po natin dito kung ano po ang naging hatol ng Panginoong Diyos sa kanyang kagagawan. At lubhang naging napakasaklap at napakalungkot at napakamadilim na bahagi ito ng kanyang paghahari. So nagtapos siya sa isang madilim na kabanata, nagtapos siya sa isang malungkot, nagtapos siya sa isang magulo at punong-puno ng hilahil, no, na pagtatapos ng kanyang paghahari. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi naman pinahintulutan ng Panginoon na siya talagang mawasak ng gusto, bagkos siya po ay pumanaw pa rin na may kapayapaan. At siya po ay nilibing kasama ng kanyang ama, no, sa syudad po ng Jerusalem. So kapatid, nakita po natin dito, no, ang isang kasaysayan na kung saan kapupulutan po ng napakaraming aral, at ang aral na ito, kapatid, ay aral din ng buhay ng bawat isa sa atin. So, bago po dumating po yung mga hatol ng Panginoon kay Haring Solomon, ano po ba ang mga naging accomplishments, no, ni Haring Solomon nung siya po ay nagsimulang maghari hanggang sa huli? Let's try to look at the highlights of Solomon's accomplishments, no, bago tayo magtungo sa kung ano po ang naging consequence ng kanya pong pagkakamali. Una-una, he asked God for wisdom as he ruled over Israel. Ito po yung pinakaunang highlight, no, na nangyari po kay Haring Solomon sa kanyang paghahari. Nung inassume niya po yung trono ng kanyang ama, hindi po siya humingi ng karangalan, hindi po siya humingi ng kapangyarihan, hindi po siya humingi ng kayamanan, hindi po siya humingi ng kung ano-ano mga bagay, bagkus isang bagay lamang ang kanyang hiningi. Humiling po siya ng karunungan kung paano niya pamumunuan at pamamahalaan ang bayang ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanya. At dahil yun ang kanyang hiniling, labis na na-impress ang Panginoon sa kanya, kung kaya siya pinagkalooban ng pinakamataas na uri ng karunungan. At ito po ay walang makapapantay, ni makahihigit sa karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanya. At siya po yung itinuturing na pinakamatalinong tao that ever lived in this planet, no? Sabi ng mga scholars, I just don't know kung meron pong masihigit pa sa talino na meron siya. No? But during his time, rather, siya po yung pinakamatalino, siya po yung pinakamagaling, at siya po yung pinakamatayog ang pangunawa, at walang sino man na makapapantay ni makahihigit sa kanya. Great men of that time, great men and women, no, would come to him. Talagang sasadyang pumunta sa kanya para makapakinig ng kanyang mga pangungusap, humingi ng kanyang payo at magbigay ng mga karunungan sa kanila. So labis po siyang kinilala. At isa po na nagpasikat sa kanya, kung naalala niyo po, ay yung pong nagsimula po doon sa dalawang nanay. Tama po ba? Meron po dalawang nanay o dalawang prostitutes na sabay po silang nanganak. Then namatay yung isang anak, isang bata. So ngayon, yung namatayan na inaangkin niya yung anak ng isang kasabayan niya ng anak. Wika niya, akin yan, no? Pinagpalit lamang nung sila'y natutulog. So ito po ay nakarating sa knowledge ng hari at sila po ay nagkaroon ng trial. At sa madaling salita, ayaw magpatalo ng isa't isa. No? Talagang kanila daw talaga, o isa sa kanila ang nagmamayari talaga, at ang number one nagkiklaim yung namatayan ng anak. Ang sabi ng hari, ganito ang gagawin natin. Hatiin natin ang bata sa dalawa at tagi-isang parte kayo.
So siyempre, bilang isang tunay na ina, hindi pumayag yung isa. No? Bagkos sa halip siya ay nagparaya. Sabi niya, mahal na hari, ibigay na lamang po sa kanya ang bata. At doon po napagpasyahan ng mahal na hari na siya ang tunay na ina pagkat siya ang nagparaya. Dahil po doon, naging sikat. No? Masyado pong pumailan lang ang bali-balita at hindi lang po sa kanyang kaharian, kung hindi ito po ay talagang kumalat sa buong kalupaan. No? Siguro hanggang dito nakarating yun. No? Kasi actually, nung nag-aangkat si Haring Solomon ng kanyang mga ginto, sabing ganun ay nanggaling pa sa Ophir. No? Sabi ng mga Bible scholars, yung Ophir daw po, yun daw po yung Pilipinas. Marahil nanggaling sa Paracale, no? Yung kanyang mga ginto noong mga panahon na yun. So kumalat po no, sa buong San Sinukob ang kanyang talino, ang kanyang husay at galing. At yun po ang nagdala sa kanya sa rurok ng kasikatan. And what else? Ang kanupang highlights ng kanyang accomplishments, he built the very first temple of Yahweh in Jerusalem. So ito lang yung bukod tanging templo na nilikha or di kaya ipinatayo, no? Ng Haring Solomon na kung saan ibang-iba sa mga templo ng mga Diyos-Diyosan. Okay? Dahil ang templong ito ay templo ng banal na Diyos. Monotheistic, nag-iisang Diyos ng Israel, no? Si Yahweh. So it was very fabulous, grandeur, magnificent, and with all its splendor and glory. Kapatid, pinaka-the best na templo that was ever built in the history of Israel. At labis po siyang lalo pang sumikat noong mga panahon na yon. And then he built his palace and the walls of Jerusalem, kasabay po ng pagbibuild niya ng templo. So it took him about 20 years or more, no, para makumpleto po yung kanyang pagpapatayo ng mga dambanang ito, no, sa bayan po ng Jerusalem. And then he engaged in trading. He engaged in commerce. He engaged in importation and exportations. And it was to this time that his whole kingdom enjoyed tremendous wealth and prosperity. So, si Haring Solomon ay hindi po siya tawag dito, combatant. Hindi katulad ng kanyang ama na si Haring David na combatant talaga, no? Nakikipagdigma, war against war, no, battle against battle. 'Yun ang ginawa ng kanyang ama. To conquer cities upon cities, at yun po actually ay prepare niya para saluhin itong si Haring Solomon. Kaya actually, nailatag na ang lahat, kumpleto na ang lahat, kung kaya't si Haring Solomon naman ay hindi naman after, no, sa gera dito, gera doon. Kung hindi, ang kanya is unity. Kumbaga, yung naunang hari, war on drugs. Di ba? Pero yung sumunod na hari, unity. Okay? Unity ang kanyang isinusulong. Di ba? Nakaka-relate ba kayo? No? Matindi, no? So, parang may semblance. At totoo nga po, kapatid, nagtagumpay si Haring Solomon. No? Nagtagumpay po siya sa kanya pong pakay, sa kanya pong adhikain na magkaroon po ng unity ang maraming mga kaharian. Anong ginawa niya? He made allies with kingdoms and so established his kingdom to power and fame. So nakipag-alyansa po siya sa mga kaharian, sa mga kingdoms during the time, kung kaya talagang pumailan lang, no, sa kapangyarihan at katanyagan ang kanyang kaharian. At ito po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po siya ng mahigit 1,000 asawa. Actually, ang pagkakaroon niya na napakaraming asawa, kapatid, it's because due to political reason. Hindi lang dahil sa po ay mahilig sa babae. Bagkos higit sa lahat, ito po ay political strategy niya, kapatid. Oo nga naman, kung ikay isang hari, anak mo, asawa ko, bakit ka naman makikipagtunggali sa akin? Biyanan kita. Di po ba? Matalino siya. Ginamit niya ang kanyang kahinaan upang maging kasangkapan para mas maging great pa ang kanyang kaharian, kikilalanin at mas mahigit pa na mas maging makapangyarihan sa lahat ng kaharian na available during that time. Matalino po talaga itong si Haring Solomon. So he made allies with kingdoms, and so therefore he was able to establish his kingdom to power and fame.
And he also made other projects along with other magnificent projects. Marami pa. Yung iba nga, hindi na po naisulat pa, no? So, sobrang dami. Kumbaga, it was during his time na talagang literally, no? Flowing with milk and honey, yung pong ini-enjoy po ng kanya pong buong kaharian. But then again, he was the last king to rule over the United Kingdoms of Israel. Actually, may hangganan ang lahat. No? Dahil sa kanya pong pagtalikod sa Panginoon, dahil po sa kanya pong pagtaliwas sa kung ano ang ibig ng Panginoon, dahil po sa kanya pong tahasang pagsalungat sa utos ng Diyos, kapatid, yung minsang kaharian na pinaghirapan unang-una ni Saul, pangalawa ni Haring David, pangatlo siya na yung pinakahuling hari na masilayan niya ang isang nagkakaisang kaharian ng Israel, the United Kingdoms or the Unified Kingdoms of Israel. At kasunod po noon ay ang pagkawasak at pagkawatak-watak no, ng kanyang kaharian. At ito po ay binahagi ng Diyos sa mga lingkod niya, sa kanyang mga alagad. At hindi na actually napakinabangan to ng buo ng kanyang mga salin lahi. So kapatid, no, nakita po natin dito yung pong highlights no, ng mga magagandang ginawa ni Haring Solomon. Konti lamang ito kapatid, mas marami pa ang kanyang nagawa. But then again, these are the highlights, importante na maunawaan po natin kung paano po pinagtagumpay ng Diyos si Haring Solomon, kung paano po siya pinarating sa rurok ng tagumpay, anyat sa kabila ng lahat ng ito, iba ang kanyang iginanti. Iba ang kanyang isinukli sa buhay na Diyos. So, what was the key principle to Solomon's wealth and success? Ano po ang pinaka-key principle doon po sa wealth and success nitong si Haring Solomon? Kapatid, obviously, walang iba kundi ang kanyang God-given wisdom. God-given wisdom and God's manifest presence. Hindi lang naman sa buhay ni Haring Solomon, kapatid, marami din namang mga characters in the Bible, nung panahon sila po ay kinakasihan ng Diyos, talaga sila po ay pumapailan lang. Sila po ay nananagumpay at marami pong mga examples doon. But then again, the moment na sila po ay tumalikod, no? Sila po ay tumaliwas sa kung ng ibig at nais ng Panginoon, ay doon po sila nagsisimulang bumagsak. So, it was very, very real also in the life of King Solomon. But nevertheless, the key principle to Solomon's wealth and success was his God-given wisdom and the manifest presence of the Lord. Kung kaya't po siya ay nagtagumpay. But then again, after all these promises of God, bakit siya po ay bumagsak? What was the key reason to the fall of Solomon's kingdom? Obviously, nakita po natin dito na talagang bumagsak po, no, ang kaharian ni Haring Solomon. Walang iba, kapatid, kundi compromise. Dahil sa kanya pong pagkukompromiso. Come on, say it, church. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, compromise. Mag-iingat po tayo sa compromise, kapatid. No? Matindi po ang pwedeng maging balik nito sa atin. However, compromise, in the real sense, somehow it is very healthy, no? Depending on the situation. Ang pagkukompromiso ay somehow healthy. Kaya lang depende sa sitwasyon. Halimbawa, sa usapin po ng kalakaran, o di kaya sa komersyo, o di kaya sa business, sa negosyo. Mahalaga po na meron pong compromises na dapat gawin. Tama po ba? Halimbawa, gusto mong ma-achieve, no, yung ganitong goal. At syempre, mayroong ikalawang partido, ganito ang gusto nilang nais nilang mangyari. So ngayon, gi-give in ka doon sa nais nila. So ang tawag doon, compromise. At ganyan din naman, yung kabilang partido, gi-give in doon sa iyong gusto, magko-compromise din sila. So both parties are compromising with each other for them to be able to get what they wanted. At least, meeting halfway. Tama po ba? Importante po yan. Now, I do sales. I do sales sa cars, I do sales sa real estate. May mga compromises. Kung walang compromise, hindi ka makakabenta, kapatid. Kinakailangan matuto kang magkompromiso. Well, compromise in business term is very, very healthy. But it is a big no when it comes to our relationship with God.
Sa komersyo lang pwede, kapatid. Pero pagdating po sa ating relasyon at ugnayan sa Diyos, it is non-negotiable. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, non-negotiable. So non-negotiable po yung ating pong relationship with God. Hindi pwedeng mag-compromise. Because compromising itself is actually, you're already committing a sin. A terrible mistake in the eyes of God. Hindi siya pwede as far as our relationship, our service, as our devotion with God. So, compromise is the key reason kung bakit napakaraming dilubyo ang nangyari sa buhay ng paghahari ditong si Haring Solomon. At huwag po nating ilalayo sarili natin, kapatid, maging sa buhay ng bawat isa sa atin, kompromiso ang dahilan kung bakit tayo po sa buhay Kristiyano natin at patuloy natin paglakad bilang mga Kristiyano ay nagkakawindang-windang po ang ating buhay Kristiyano. Nagkakaroon po ng maraming hilahel simply because in one way or the other, compromising is always present. So dito, kapatid, ano po ang mga naging dahilan ng pagkompromiso nitong si Haring Solomon? Now, there are so many reasons, but I'll give you some of the reasons, or the common reasons why nag-compromise po itong si Haring Solomon. Unang-una, the first cause of his compromise is a backslidden heart. Nag-backslide po itong si Haring Solomon. Now, ang backsliding, particularly ginagamit ito sa mga mananampalataya ng Diyos. So, pag sinabing backslide, bumalik ka sa dati mong buhay at ang pinakamasaklap niyan, mas masahol pa sa dati mong pamumuhay. Okay? So, obviously, itong si Haring Solomon, nag-backslide. He has a backslidden heart. His attention was divided between his devotion to God and to please his foreign wives. Na-divide po yung kanyang atensyon, no? Sa kanyang debosyon sa Panginoon at to please at the same time yung kanyang mga foreign wives. Yun ang problema. So, ito po ay nagbunsod sa kanya ng pagkompromiso. Higit sa lahat ng kanya pong in-embrace na pananampalataya at pananampalatayang matagal na iningatan ng kanyang ama at pinamana lamang sa kanya simply because he engaged what? In marriages on foreign wives. Sabing ganon, his desire to greatness is what made him compromise his devotion to God and that he indulged himself in extreme intermarriages. Yun yung kagustuhan niya na maging greatest among all kingdoms available. Kapatid, isa sa paraan na ginawa niya ay makipag-alyansa sa kaharian. And the best thing to get allies with them is to intermarriage. Asawahin niya kung sino man ang miyembro ng pamilya na yon, o kung sino man ang kamag-anak ng pamilya na yon, ng royal family na yon, upang magkaroon sila ng close tie. Yun ang kanyang scheme. Yun ang kanyang pamamaraan. Dahil sa kagustuhan niya na maging pinakamatayog at pinakamagaling at pinakamakapangyarihang kaharian during his time. So dito po, nakikita po natin dito na unti-unti na pong nagkakaroon po ng penetration ang kaaway sa buhay nitong si Haring Solomon. Naisip ko lang, kapatid, na kung yun ang pagkakaroon ng isang asawa na mabunganga, di ba? Sino dito may mga asawang mabunganga? Taas ang kamay. Ayaw magtaas. Ako lang? Hindi Mas mabunganga ako sa asawa ko. Okay? So, isipin mo na lang, kapatid, sa isang asawa mabunganga at bubunganga ang kanyang kapatid, day in, day out, talagang maririndi ka. At sa kagustuhan mo na lamang tumahimik, ibibigay mo na lamang yung kanyang binubunganga. Tama po ba? At ang sabi nga ni ng isang kilalang pangulo na a happy wife is a happy life. Di ba? Kung anong sinabi, isa lang sagot diyan, yes, there. Yes, there. Okay? Yes, my love. Oo, my love. No problem. Okay? Isang asawa pa lang yun, kapatid,
Paano kung dalawa? Paano kung tatlo? At pare-pare silang mabunganga. Para silang may mga clamor. And try to think of that. 1,000 asawa meron si Haring Solomon. And you know what? Meron doon. Dahil hindi naman po mga basta-bastang babae yon, dahil yun po yung mga prinsesa. They belong to the royal family of other kingdoms. Marami doon mga spoiled brat. At syempre doon, marami doon talagang they clamor, no, over and over to King Solomon. At nakakalungkot yan, kapatid, dahil binigyan niya ng kapangyarihan na mag-rule over his kingdom. Yung mga foreign wives niya, binigyan niya ng mga kanya-kanya mga posisyon sa kanyang kaharian. Na imbes dapat solid siya lang at kanyang mga mamamayan, bagkos mga foreign wives, binigyan niya ng pagkakataon to dominate. Kaya nagkawindang-windang, nagkawasak-wasak, no, ang kaharian nitong si Haring Solomon. Well, hindi mo rin siguro siya masisisi. Kasi otherwise, di ba? So, going back to sa sinabi ko, kung sa isa nga lang naririndi ka na, how much more sa mas marami pa? At actually, no, yun ang naging problema nitong si Haring Solomon. Kaya somehow, napagtanto niya, nung mga huling araw niya na, sabi niya rito sa kanya salita, no? Sa Proverbs 21 verse 19, it is better to live in a desert land than with a quarrelsome and fretful wife. Mas mainam pang manirahan na lamang sa disyerto ng mag-isa kaysa naman makisama ka sa isang mabunganga at maligalig na asawa. Sipin niyo yung kapatid, ang daming realization itong si Haring Solomon. Kaya lang, the damage is done already. Amen? So, and because of that, it resulted to a backslidden heart. At yung kanya pong tahasang pagsuway sa commandment ng Panginoon na huwag makipag-asawa, huwag makipag-isang dibdib, no? Sa mga foreign wives na ito, sa mga foreign ladies na ito, women na ito, dahil tiyak ilalayo ang iyong puso sa akin at ikay sasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At nangyari nga, hindi nagkamali ang Panginoon. Nangyari ang hindi dapat na mangyari. Then another cause of compromise ni Solomon is that pride and arrogance. In 1 Kings chapter 11 verse 6, so Solomon did what was evil in the sight of the Lord and did not wholly follow the Lord as David his father has done. So ano nangyari? Si Haring Solomon did what was evil in the sight of the Lord. Kung ano yung masama, yung hindi karapat-dapat, yung hindi katanggap-tanggap, ang siya namang ginagawa nitong si Haring Solomon. Take note, no? And did not wholly follow the Lord. At hindi na po siya sumunod pa sa Diyos. In other words, hindi niya na pinakikinggan yung kanyang mga tagapayo. Kasi siyempre naman, makarating sa kanya yung kanyang pong mga wisdom, simple na rin, dahil ginagamit din po ang kanyang mga saserdote, mga paring nasa paligid, ang kanyang mga advisors. So, he refused to listen to them anymore. Ayaw niya ng pakinggan. Palibhasa ang tingin niya sa sarili, siya yung pinakamatalino, siya yung pinakamagaling, siya yung pinakamatayog ang pagkaunawa. Kung kaya't, he came to a point no, na naging self-driven po siya. Ayaw niya na makinig ng payo. Kung kaya't, sa pagkakataong ito yung panahon na kung saan tinalikuran siya ng Diyos. Nilayuan siya ng Diyos. God refrained from Solomon. And because of that, there were no revelation already from the Lord. At doon po nagsimulang magkawindang-windang ang kanyang kaharian simply because the Lord stopped giving to him revelation. At ano nangyari? It was a worldly wisdom na ang nag-ooperate kay Haring Solomon. Hindi na siya heavenly wisdom. Hindi na siya godly wisdom simply because he disobeyed. He fell away. His heart fell away from the Lord. Ganun na ganun po ang mangyayari, kapatid. So you will become self-driven. Ang mga iniisip mo na ngayon, ang mga desisyon mo na ngayon, ay magiging makamundo na. It was an impression already from below instead of being an impression from above. Amen? So ganun po ang nangyari kay Haring Solomon. He failed and refused to listen to good and godly advices anymore. And it was to this time that the Lord refrained from him and no more revelation from the Lord already. Kaya dito, ipinataw niya yung
bibigat na taxation sa kanyang mga mamamayan. Bakit nangyari yung ganun? Napakayaman ng kanyang bayan. Siyempre, nag-dwindle na ang kanyang economy. So, kinakailangan niya makabawi. So, pinatawan niya ng pagkabibigat na taxation ng kanyang mamamayan. At hindi lang yun, kapatid, pinilit niya into forced labor ang kanyang mga mamamayan simply because gusto niya mapanatili yung kanyang power, yung kanyang grandeur at yung kanyang fame. But then again, iba ang naging epekto nito sa kanyang mga nasasakupan. Instead, they abhorred. Once upon a time that they really loved their king, and then there came a time that they abhorred their king, and they wanted to revolt against their king. Doon po nagsimula po yung kapatid. Bakit? Kasi naging fleshly na po, imbis na spiritual, yung kanyang paglilid sa kanila. Naging na po itong masyadong makalaman, makamundo, at hindi na po siya ukol, at hindi na po siya palatable sa kung anong ibig at anong nais ng kanyang mga mamamayan during that time. So kapatid, posibleng mangyari din po ito sa atin. Kapag tayo po ay unti-unting lumalayo sa Panginoon, kapag tayo po ay yung puso natin ay nagbabackslide from the Lord, kapatid, ibang revelation na ang darating sa atin. Instead of revelation from above, it becomes a revelation from below. So, hindi na nanggagaling sa Diyos. Magkakaroon ka na ng worldly wisdom, worldly knowledge. So, sabi niya nga sa kanyang salita, nanggaling rin po sa kanyang mga sinulat, Proverbs 16 verse 18, ito po ang kanyang mga realization. Because Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes, came after, no? Nung kanya pong, nandun na siya sa huling portion ng kanya pong paghahari na kung saan ay bumabagsak niya ang kanyang kaharian, nagkakaroon po siya ng napakaraming realization. At wika nga ay sinasabi na itong si Haring Solomon ay dumaan po sa napakatinding depression. Okay? At salamat na lang dahil ayon sa kanyang mga writings, no? Masasabing siya po ay nakapagbalik loob pa rin naman sa Panginoon. Kasi nung sinabi na sa Ecclesiastes chapter 12, 13 and 14, wala dyan sa slides natin, sabi doon, and here's the conclusion of the matter. Sabi niya, fear God and keep His commandments. This is the whole duty of men. Okay? Sinabi niya yon. Okay? Ipagsusulit natin ang lahat ng ginawa natin, ito man ay hayag o lihim. Ipagsusulit natin sa Panginoon. So ito yung pinaka-final realization niya. Okay? Kaya lang, it's too late. No? Sayang. Napakalaking sayang po. Ang isang minsang pinasinimulan niyang umabot sa rurok ng tagumpayan, yet bigla na lamang itong bumulusok pababa. No? And it was destroyed beyond repair. Hindi na po ma-repair yung pagka-destroy ng kanyang kaharian, kapatid. At nagdulot po ito ng labis na pasakit, hindi lang sa kanyang mga nasasakupan, bagkus higit sa lahat, sa kanyang mga sumusunod na salin-lahi. Then another is, or rather sa Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. You see? So bago pa man ang kapahamakan mangyari, kapatid, ay nauna na po yung pride. Yung pong garbo, yung pride, no? Take note of the word pride na nasa gitna niya, letter I. What a coincidence. Yung lie, letter I din po. Di ba? Tapos yung die, letter I din po. Ingat-ingat po tayo dyan sa I. Luciferic syndrome yan eh. Di ba? And I will ascend to the heavens like my God, sabi ni Lucifer. Luciferic syndrome yun kapag masyado ka ng self-driven. Tingin mo sa sarili na ikaw na yung pinakamagaling at pinakamahusay. Ingat-ingat po tayo dyan, kapatid. Yan po ay syndrome. Yan po ay ugali ni Lucifer. Kaya siya lumagpak. Nangyari din po, no, sa buhay nitong si Haring Solomon. Then of course, what is the most reason of his compromise? Bad company. Maling kasama. Bad company, wrong association. 1 Kings 11 verse 4,
For when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not wholly true to the Lord his God, as was the heart of David his father. Yun. Dahil sa kanyang mga maling kasama. Dahil sa kanyang maling inasawa. Kaya nga mahigpit na sinasabi sa atin ng Biblia, do not be equally yoked with the unbeliever. Amen? Kung yung sinabi nga, yung Kristiyano nga, kung minsan napapangasawa natin, hindi pa natin tiyak kung talaga siya yung kalooban ng Panginoon na sa atin eh. Kung minsan yung irog natin, yung sinta natin, yung boyfriend, girlfriend natin, bagamat sila'y Kristiyano, ang tanong, siya ba talaga ang kalooban ng Panginoon para sa iyo? Kristiyano pa yan eh. How much more kung hindi pa Kristiyano? Kaya lang nakakalungkot sa atin, it has already become a trend, no? Among so many Christians nowadays, okay lang sa kanila na sila po ay makipag-ugnayan sa mga hindi katulad nilang mananampalataya. Sasabihin pa ng iba, you know, I have so many friends in the ministry na nagkaroon po sila ng relasyon sa mga hindi mananampalataya. Lagi nila sinasabi, sabi nila gano'n, hindi, evangelize ko yan. Well, sana nga magtagumpay ka. Kaya lang kabaliktaran na nangyari, siya ang na-evangelize. Magpahanggang ngayon, hindi pa nakabalik sa Panginoon. Bumalik sa dati niyang relihiyon. At nagsiserve pa doon. Okay? So kapatid, ingat po tayo. No? Hindi porkit mabait, hindi porkit kaaya-aya, ipag-pray pa rin talaga. No? Especially if we are going through what? A lifetime decision. Pag ikay mag-aasawa, kapatid, ipag-pray mo ng maigi, ng masinsinan sa Panginoon, Lord, siya na nga ba talaga ang kalooban niyo sa akin? At kapag merong revelation ng Lord sa iyo na wag ka nang susubo. Lord, ang tagal na namin 10 years na kaming magkasintahan eh. Sayang naman kung maghihiwalay pa kami, ayaw nga ng Lord eh. Nagpapahayag ang Panginoon. Huwag mong ipagpipilitan yung sarili mo, yung gusto mo. Dahil hindi mo alam kung ano naghihintay sa iyo sa bandang unahan. Mas higit na nakababatid ng Diyos kung anong dapat at kararapat-dapat para sa iyo. Amen? So it was bad company. Maling company nitong si Haring Solomon. Yun ang nagbunsod sa kanya sa kapahamakan. In 1 Corinthians 15 verse 33, do not be deceived, do not be misled, no? Bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good character. Kapatid, kung minsan nga, maayos naman na tao, mabuti ang puso, hindi pa nga guarantee na yun ang talagang kalooban ng Panginoon sa iyo eh. How much more kapag hindi pa talaga mananampalataya at maling-mali talaga sa pamantayan, sa standard ng Panginoon. Ipagpipilitan mo pa yung gusto mo. Kapatid, kapag ginawa mo po yun, binubuksan mo ang pintuan ng iyong buhay para i-welcome ang kapahamakan sa buhay mo. So, these are the 3 common reasons of Solomon's compromise. First is backslidden heart. Number 2, pride and arrogance. Number 3, bad company. Now ngayon, ano naman ngayon ang naging price ng kanyang compromise? Of course, meron yan ganti. Meron niyang kapalit. Meron niyang consequence. Or in other words of saying, meron siya karma. Amen? Nagtanim ka eh. What you sow is what you reap. Kung anong itinanim mo, ang siyang aanihin mo. Katulad halimbawa ni Haring David, nagtanim siya ng kabutihan. Inani niya. At inani maging ng kanyang anak. At inani pa rin ng kanyang apo. Nagtanim siya ng kabutihan. Kaya lang si Haring Solomon, nagtanim ng hindi maganda, inani ng kanyang anak. Inani ng kanyang apo. You see? Tayo kapatid, kung tayo po ay mamimili ng ating pong ipapamana, especially sa ating mga mahal sa buhay, tiyakin po natin. Sa bawat desisyon na ginagawa po natin kapatid, isipin po natin kung ano po ang balik nito sa atin. Sa bawat desisyon na gagawin mo, ito ba ay makabubuti para sa akin, para sa aking mahal sa buhay, sa aking pamilya, sa aking ministry, sa aking ugnayan sa Panginoon? Dapat pinaka-iisipan po natin yun. Hindi po tayo basta-basta kaagad na lamang, we will jump into conclusion, we will jump into decision making without you knowing first kung ano ba talaga ang ibig ng Panginoon para sa atin. Amen? So,
Ano ngayon ang naging price ng compromise nitong si Haring Solomon? Matindi, kapatid. Unang-una, God's anger. Nagalit ang Diyos sa kanya. Kapatid, galitin mo na ang buong bayan ng Bikutan. Galitin mo na ang buong Pilipinas. Wag lang ang Diyos. Amen? Kung minsan, kung meron tayong may mga unpopular tayong decision na ginagawa, no? Ano yon? Yung talagang, you will stand for the truth, you will stand for what is pleasing the eyes of God. Those are very unpopular. Okay? And the most popular decision that we're making is actually to compromise. Yun ang kasi kalakaran ngayon eh. So yun ang ginawa ni Haring Solomon. Kaya ano ngayon ang inani niya? Anger. God's wrath. God's anger. 1 Kings chapter 11 verse 9. And the Lord was angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel. Ang tindi, kapatid. No? Katulad na nabanggit ko kanina, galitin mo na ang buong Pilipinas, wag lang ang Diyos. Choose your battle. Mamili ka which side you want to take side. Sa side ba ng Panginoon o sa side ng sanlibutan? At sa bahaging ito, kapatid, he took the side of the world. What is common, what is easy, what is simpler, and what is most popular. Kapatid, it is not because it's popular. It's not because it is accepted in the society. Yun na nga. Nagkakamali po tayo, kapatid. The Bible is still very clear. No? Hindi na panahon ng ni Kristo ngayon, panahon na ng mga listo. May sabi sa iyo. Diba? Ito na ang uso ngayon. Kuminsan kung ano na yung trend ng sanlibutan, no? Kuminsan nagiging trend na rin siya ng maraming sangkakristyanuhan. Hindi dapat. Otherwise, God's anger will be upon you. Amen? What else is the price of compromise of Solomon? God raised adversaries against Solomon. Ang Diyos mismo ang nag-raise. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng adversaries for Solomon. Ang tindi, no? So dahil nagalit ang Diyos sa kanya, the Lord raised up adversaries against Solomon. He raised Hadad of Edom, Rezon of Damascus, and Jeroboam of Ephraim to rebel against him. Sipin mo yon? Nang Diyos ang mismo nag-imbento. Matigas ang ulo mo, ha? Talagang sinasalungat mo ko? Well, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. You're going to taste a taste of your medicine. So, ano ginawa ng Panginoon? Ni-raise niya, no? Sino? Si Hadad. Ni-raise niya, sino? Si Rezon, si Jeroboam. Actually, ang Diyos ang nag-raise sa kanila para kumalaban kay Haring Solomon. Wow! Yun yung sinasabi, kapatid, if you are working within the will of God, then the whole universe will work for you. But if you work against the will of God, then the whole universe will work against you. Mamili ka, kapatid. Which one do you like to have? Work within the will of the Lord or work apart from the will of God? So mahirap po yung, kapatid. It's like hitting your head against the brick, against the wall. Ganun po ang ginagawa nitong si Haring Solomon. So take note, it was the Lord who raised them to rebel against King Solomon. Take note, Solomon did not wage war against any nations or kingdoms all throughout his reign. Hindi po siya digma. Hindi po siya nakipaggera sa mga kingdoms. Unity nga ang kanyang campaign eh. No? Kaya lang, nung pumasok yung kanyang anak, balik ulit, digmaan ulit. Di ba? Para nangyayari sa Pilipinas. Baka sa Pilipinas talaga to sila na naman. Yung tatay, war against drug. Yung sumunod, unity tayo, unity. Tapos babalik ulit yung anak. War against drug ulit tayo. Okay? So kapatid, no? Si Haring Solomon, hindi siya overwhelmed sa gera. Ayaw niya ng gera. Actually, he's a very peace-loving king. Okay? Kaya lang nagkaroon siya ng turmoil sa bandang huli ng kanyang pag-ahari. Siguro it was very, very distressing, no? Stressful sa part niya kasi di naman sasanay sa digmaan eh. In fact,
yung kanyang mga rebelde, hindi niya rin actually ginera. Hindi pa rin siya nakidigma sa kanila. You see? Ganon yung kanyang ugali. But then again, talagang niloob ng Panginoon, no? Na ma-raise ang mga ito para to go against King Solomon. So it was the Lord who raised adversaries for King Solomon. You see? These are the price of compromising. Then, the last, ito yung pinakamatinding price, no, ng compromise itong si Haring Solomon. Solomon's kingdom fell and was turned into two. Na-divide po ang kanyang kingdom. Actually, hindi nga equal division na nangyari eh. Di ba? Dahil isa lang yung natira sa kanya, natira doon sa kanyang anak, si Rehoboam, the tribe of Judah. Then the rest of the tribe napunta kay Jeroboam. Isipin mo yon. Di ba? Parang isa against 11 or against 10. So sobrang layo ng disparity, kapatid. But nevertheless, salamat na rin kahit papaano may natirang kakarampot. Dahil po yun sa pag-alaala ng Diyos sa mabuting ginawa ng kanyang amang hari na si Haring David. You see? Amen? Maganda talaga pagka meron kang pinamana at meron kang tanim na maganda at mabuti. Kapatid, aanihin niya ng anak mo. Aanihin niya ng apo mo. Hanggang sa kaapu-apuhan mo, aanihin niyang, kapatid. Kaya dapat maging matalino tayo. Mas maging maalam tayo, kapatid. Sabi nga, kung di mo kaya magpakabanal, at least maging mas maalam ka naman. Maging matalino ka. Kasi yun, ganun talaga ang equation, no? That's the law of nature. Gumawa ka ng mabuti, din babalik sa iyo ang mabuti. Gumawa ka ng hindi mabuti, babalik sa iyo ang hindi mabuti. Alam nga naman gumawa ka ng mabuti, hindi mabuti bumalik sa iyo, o di kayo gumawa ka ng hindi mabuti, mabuti ang bumalik sa iyo. Walang ganun. Gumawa ka ng mabuti, babalik sa iyo mabuti. What you sow is what you reap. Amen? So, anong nangyari? The kingdom was divided. Although hindi naman nangyari during his lifetime, kaya lang ang umani, no, ng parusa at sabi nga, sumpa, kapatid, inani ng kanyang anak na si Rehoboam. Kakalungkot na kabanata at yugto ng kanya pong paghahari. Kumbaga, siya na po yung pinakahuling hari para ma-enjoy po yung United Kingdom of Israel, and after him comes a divided kingdom. Mayroong Northern and Southern Kingdom. Karoon po ng division. At gera patani. Hindi magkaintindihan yung hari against hari during that time simply because dahil sa sinimulan nito, kagagawa nito ni Haring Solomon. So kapatid, what are the bitter truth of compromise? Makinig po tayo. Ano po yung masaklap, ano po yung mapait na katotohanan kapag tayo po ay nagkukompromiso? Unang-una, compromise will cost us God's protection. Kapag ka nag-compromise ka, kapatid, you're actually, what? Itinataya mo ang protection mo sa Panginoon, from the Lord. When you compromise, ibig sabihin, you are patronizing the other way around. Or the other party around. Kasi nagko-compromise ka na eh. Tama? The moment we compromise, ibig sabihin we give in to what the other party would like you to have, would like you to do. And that is actually abomination in the eyes of God. As I have said earlier, that our relationship with God should be non-negotiable. Marami pong mga characters in the Bible that they really stood the test to the end, even to the point of death. Amen? Unang-una si Joseph. Di po ba? Not even a single moment nag-compromise si Joseph. Kaya gayon na lamang ang pag-promote ng Panginoon sa kanya. Amen? Ginawa siyang administrador ng buong imperyo, no, ng Ehipto. Dahil sa kanyang what? Loyalty and obedience to God. Sino pa? Si Daniel, si Shadrach, si Meshach, si Abednego. They never compromised, not even a hint of that. Not even a lip of finger. Nag-compromise. No! They never compromise. And so therefore, they have proven their faith to be very true. Na-convert pa yung hari. Naging mananampalataya patuloy yung hari. Hay!
Let's make a decree na kilalanin ng buong kaharian na ang Diyos ditong si Shadrach, si Meshach at Abednego ay totoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Pati yung hari, na-convert eh. At marami pa, kapatid, na nanindigan sa kanilang pananampalataya. And of course, meron din namang hindi nanindigan. Meron mga nag-compromise. And to name few, Lot. Ang pamangkin ni Abraham. Amen? Punong-puno ng kompromiso. Kaya tuloy, ang kanyang asawa, naging pillar of salt, naging asin tuloy. Diba? Kaya walang masisisi siya eh. At hindi lang yun kapatid, no? Nagkaroon po siya ng incest, no? Sa kanyang mga anak. My, grabe. Because of compromise. Sino pa? Run, Samson, run. Delilah's on his way. Si Samson. Diba? Nag-compromise. Grabe ang naging epekto. Kapatid, whenever we compromise, you shall reap a harvest. But that harvest is very, very bitter. And you don't want to reap that. Kung ayaw mo mag-reap ng harvest na bitter o bitter harvest, kapatid, huwag kang magtatanim ng kompromiso. Amen? At sabi ng salita ng Panginoon, kapag ka ang hari ay may takot sa Diyos, pinagpapala ang buong bayan. Ngunit kapag ka ang hari ay masama, nagdurusa ang buong bayan. It goes the same also with our own personal lives. Kapag tayo po ay mabuti, pagpapalain ng Diyos ang ating mga nasasakupan. Ang lahat nating gagawin, pagpapalain ng Panginoon. So come to think of that. So, if we compromise, it will cost us our protection. Sabi ng Panginoon, huwag mong gagawin yan. Pero nag-compromise ka. Eh di binibigyan mo ng puwang ngayon. Binubuksan mo ang pintuan ngayon ng demonyo, ng diablo, ng sanlibutan para wasakin kasi ka nag-compromise ka eh. Kumbaga, yung mantle ng Panginoon, yung covering ng Panginoon sa iyo, pinunit mo. Parang Jerusalem, napapaligiran po siya ng fortified walls. Okay? Para hindi siya ma-penetrate. It was very, very spiritual sa buhay natin, kapatid. So yung fortified walls mo ngayon, pag nag-compromise ka, nagkakaroon siya na ngayon ng breach. Nagkakaroon siya ngayon ng crack. At yung crack na yun, yun ang pupunturihan palagi ng kaaway. Para makapangyari siya at maka-penetrate siya sa buhay mo, kapatid. Once you compromise. Pero alam ng kaaway in the first place na ayaw mo mag-compromise. Alam niya na kagad, when you say no, it's a big no. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, resist the devil and he will flee from you. Alam ng demonyo na hindi ka magko-compromise, kaya lulubayan ka niya. Pero alam din ng demonyo na ikaw ay bibigay anytime kung kaya di ka niya lulubayan. Paborito ka niyang babalik-balikan. Kasi compromiser ka. Amen? So, masakit at masaklap na katotohanan, kapatid. But this is very, very real na nangyayari sa buhay ng maraming Kristiyano sa kasalukuyan. Hindi lang sa panahon nila, maging sa panahon natin at maging sa panahon pandarating, nangyayari ang katotohanan ito, kapatid. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? 1 Peter chapter 5, verse 7, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Nasa paligid lang ang diablo. Nasa paligid lang si Satanas. At naghahanap po siya ng pagkakataon na makapag-penetrate sa buhay mo. Kung kaya't kapag ka ikaw ay nagbigay ng konting opening sa kanya, ipapasok niya muna yung daliri niya. Ayan, may konting opening na. Halika na, mga kampun, halika na. Papasok niya ang daliri niya, maya-mayang konti, yung buong kamay niya na. Maya-mayang konti, kalahati na ng katawan niya, hanggang sa buong siya nakapasok na. Bakit? Binigyan mo ng puwang. Binigyan mo ng pagkakataon. At ano yon? Sa panahon na ikaw ay nagkukompromiso. Kaya sabi ng Panginoon, hanggat maaari. Kaya sabi niya nga kay Haring Solomon, huwag ka makipag-asawa sa mga lahing yan. Kasi nagbibigay ka ng puwang sa diablo para makapangyari sa iyo.
Ano sabi ng Ephesians chapter 4 verse 27? Never give the devil a foothold. Huwag na huwag mong bibigyan ng opportunity. Huwag mong bibigyan ng puwang ang dyablo sa buhay mo. Kaya lang kung minsan, no? Tayo pa nga mismo itong nagtatawag. Parang yung kanta ni di ba? Oy, lumapit ka. Kung gusto mo akong yakapin, di kita sasawayin. Alam na alam mo naman, ito'y gusto ko rin. Tindi, no? Alam mo yung mga body language mo, yung body gesture mo, naku, nababasa ng dyablo yan. Hindi niya nababasa utak mo, for sure. It is only God who reads mind. It is only God alone who knows our minds, even our hearts. Satan don't have the ability to read our minds. They don't have the ability what's inside our hearts. But they have the ability to read our gestures. Yung kilos mo, pag sinabi mong, ayaw ko, sigurado yan, ayaw mo talaga. Pag kinakalabit ka, huwag naman. Pag ganun yung iyong tanggi, huwag naman. Ikaw naman, nakakainis ka. Alam na this. Amen? Di na kinakalangan i-memorize yan, kapatid. Nako, ito na yun, kakampi natin to. Sabi ng mga dyablo at mga demonyo. Baka sabi pa ng mga demonyo, hallelujah! Meron tayong kaalyansa. Amen, kapatid? Pag nagko-compromise ka, kapatid, binubuksan mo ang pintuan ng impyerno. Maliit man yan o malaki, para makapangyari siya sa buhay mo. Huwag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Subukan mo. Masisira ang buhay mo. Di ba? Pakinggan nyo yun, kapatid. Hallelujah. Meron ding wisdom, di ba? Pangalawa, the bitter truth of compromise. Compromise will cost you God's blessings. Pangatlo, compromise will cost you God's promotion. Wala sa slide natin. So, compromise will cost us God's blessings and promotions. Kapatid, sino ba naman ang ayaw ng blessing? Sino ba naman ang ayaw ng promotion? Wala. You know what? Promotion neither comes from the east nor from the west. Promotion comes from the Lord. Blessings, good blessings, comes from the Lord. And when God blesses us, He adds no trouble on it. Kapag ang Lord ang nagpala sa ating kapatid, He adds no trouble on it. When God promotes us, promotion neither comes from the east or from the west, nor from anyone else, but promotion comes from the Lord. Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng sitwasyon, gagamit siya ng pagkakataon para i-promote ka, simply because nabibless ang Panginoon sa iyo dahil kay masunuring anak niya. But then again, once you compromise, kapatid, itinataya mo, no? Ang blessing. Itinataya mo ngayon ang promotion. And I tell you, kapatid, once nag-compromise ka, wala kang panalo. Talo yon. Parang sugal yan. Nakaka-addict. Wala kang panalo. Talo ka sa huli. Kaya sa unang pagkakataon pa lang, wag na wag kang bibigay. Wag na wag kang gi-give in. Wag na wag kang magbibigay ng opportunity o ng pagkakataon sa kaaway. Anong sabi? Pangako ng Panginoon. Deuteronomy chapter 11, 26 to 28. See, ito yung sabi ng Panginoon through Moses sa kanya pong nasasakupan. See, I am setting before you today a blessing and a curse. Makinig kayo! Magsiset ako sa inyo ngayon, magtatalaga ako sa inyo sa araw na ito ng pagpapala at sumpa. Dalawa yung kanyang itinalaga, no? Sabi ni Moses sa bayan ng Israel. The blessing is, number one, the blessing, gusto mo ng blessing? If you obey the commandments of the Lord your God, which I command you today. Gusto mo ng blessing? Sundin mo ang mga utos ng Diyos na ipinag-uutos ko sa inyo.
yun lamang ang susi. Gusto mo ba ng blessing? Sabihin mo nga sa iyong katabi, kapatid, gusto mo ba ng blessing? Sagutin mo naman, oo naman. Ikaw ba? Diba? Gusto natin ng blessing. Sino ba naman ang ayaw ng blessing? Kaya lang kapatid, hindi naman ganun kadali yun. Gusto mo pala mapagpala, sumunod ka sa utos ng Diyos. Huwag kang magko-compromise. And I tell you kapatid, hindi rin kuminsan madali no, ang pagsunod sa Diyos. Sasabihin ng iba, Pastor, kuminsan napakahirap magpakabanal eh. Aba, mahirap din naman magpakahangal. Diba? Ang hirap sumunod sa Lord. Aba, mahirap din sumunod kay Satanas. Hirap at hirap man lang din, mamili ka kung sino susundin mo. Sumunod ka na sa Diyos, may pagpapala. Pag sumunod ka kay Satanas, may pagpapalo. Mamili ka sa dalawa, pagpapala, pagpapalo. Pagpapala, pagpapalo, pagpapala, pagpapalo, pagpapala, pagpapalo, pagpapala, pagpapalo, pagpapalo. Pa-ending mo, pagpapalo. Diba? Gawin mo 11 para pagpapala. Amen? So mamili ka. So ito yung sinasabi ng Panginoon. Sabi ni Moses sa kanyang nasasakupan sa buong bayan ng Israel, ito ang itinatalaga ko sa inyo, pagpapala at sumpa. If you obey the commandments of the Lord your God, which I've commanded you today, you shall be blessed. Hallelujah! Amen? Then, the curse is this. If you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way that I am commanding you today to go after other gods that you have not known. Obviously, ang labanan kasi dati talagang idolatry. Pero kapatid, di na ganong uso sa atin ngayon yan. But I tell you, idolatry still exists at the very moment. Hindi nga lang in a form of idols. Hindi nga lang in a form of statues, graven images. No, hindi na uso gano'n ngayon yan. No, masyado na tayong liberated sa mga usapin yan. Pero I tell you, anything that takes the rightful place of the Lord in your heart becomes your idol. Amen? Pwede yung trabaho mo. Pwede mo yung idolo. Anything that takes the rightful place of the Lord in your heart becomes your idol, becomes your little gods. Maunawaan naman ng Lord to eh. Tatrabaho naman ako ng marangal. Oo nga. But then again, kapag ka nagjo-jeopardize ito ng iyong relationship with God, ng iyong ugnayan sa Panginoon, think about it. You are compromising. Pamilya. Walang masama kasi I'm tending to my family. Napaka-importante po nun. Pero sabi ng Panginoon, whoever doesn't leave his father, his mother, his brothers, sisters, son, for the kingdom of God is not worthy of me. Ang tindi ng charge ng Panginoon. Amen? So, ang sumpa, kapag tayo po ay nag-disobey, sumalungat tayo sa Diyos. At nandiyan na ang sumpa kasunod sa atin. So, in closing kapatid, kumusta ang ating mga kanya-kanyang buhay? Kumusta tayo dito nagdaang mga linggo, panahon at pagkakataon? At kumusta? Kamakailan lang. Baka meron kang very, very real encounter about the message today. Sa church, uso ang Diyos. Pero pagdating sa labas, comes the reality. And the reality really bites. Kapatid, kumusta tayo? Kumusta yung ating ugnayan sa Diyos? May mga pagkakataon ba na tayo po ay nagko-compromise? Ano ba yung mga dinaranas natin sa kasalukuyan? Ano ba yung mga ni-endure natin? Nag-i-enjoy ba tayo ng blessing or nag-i-endure tayo ng pain simply because we have done something wrong against the Lord lately? Kapatid, the Lord is speaking to us right now. Of course, ang inyong lingkod, di ko po alam kung ano po ang inyong mga personal na buhay. And in fact, di rin naman trabaho ng church, tayo ay ipulis ng church. Pero ang trabaho lamang ng church ay tayo po ipaalalahanan. Hindi rin po tayo nirerendahan ng church, bagkus tayo po ay pinapayuhan. Simple lang naman ang sinasabi ng church. Sumunod ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang utos. Pagpapalain ka niya.
The reason why we are communing here every Sunday after Sunday, because the Lord wants to bless you. Amen? Bakit ka nandito sa church? Bakit mayroong church? Kasi gusto ng Lord, i-bless ka. Nasa iyo yan ngayon, kung gusto mong mabless. The church is doing its part. No? This activity is doing its part. But, ang lahat na ngayon dyan nakasalalay sa iyo. Amen? Nagkakatipon tayo every Sunday because the Lord wants to bless us. Sayang naman yung ating pong pagpaparot pa rito at hindi naman tayo napagpapala. Sabi nga ng salita ng Panginoon, ang tunay na pagpapala ay yung nakapakinig ng kanyang salita at kapag dakay, binago niya ang kanyang pamumuhay at pagbabalik niya sa Panginoon ay isa na siyang bagong nilalang. Yun ang tunay na pagpapala. Mamaya, paglabas natin mamaya, for sure may magsasabi, Pastor, na-bless ako sa mensahe ninyo. Kapatid, hindi ka pa na-bless. Na-touch ka lang. Na-touch ka lang ng mensahe. Pero gusto mong ma-bless, i-apply mo sa buhay mo. Pagbalik mo next Sunday, you are victorious. Meron kang tagumpay, you are blessed. Amen? Lagi namin na-experience yan ng mga pastor. Lagi si Pastor Jonathan, pagka-uwian na, maraming lumalapit, kumakamay, Pastor, na-bless ako sa mensahe ninyo. Very common yan. But I tell you, kapatid, hindi ka pa nabibless. Na-touch ka lang sa araw na ito. Gusto mo talagang totally ma-bless? Pag-uwi mo sa bahay ninyo, alalahanin mo yung mensahe, i-apply mo sa buhay mo, sa pang-araw-araw mong ginagawa, bumalik ka rito na may katagumpayan, doon ka palang pinagpala. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Panginoon, aming Diyos, salamat po sa mensahe ninyo pong binahagi sa amin sa pagkakataong ito. Lord, salamat po sa aral, sa buhay ni Haring Solomon na kung saan ito po ay nagbigay po sa amin ng babala, paalaala, at higit sa lahat, nagbigay po sa amin ng matinding katuruan. Ang aming hiling, Panginoon, nawa ang lahat po ng aming natutunan ngayon ay hindi lamang namin ito basta naunawaan lamang. Bagkus higit sa lahat, ito po ay amin po mai-apply sa aming kanya-kanyang buhay upang kapag dakay, Panginoon, ito po ay magdulot sa amin ng labis pang kapakinabangan at magbigay po sa inyo, Panginoon, ng higit pang kaluguran. Maraming pong salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto ngayon. Lord, ano man ang kanilang mga struggles, kung sila mang, Panginoon, kung minsan ay nadadarang to compromise, Panginoon, we pray that we just strengthen them. Panginoon, hawakan niyo po sila at yakapin niyo po sila, akayin niyo po sila, Panginoon, at ilayo niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga panlilinlang at kasinungalingan ng dyablo, Panginoon. Dahil alam po namin na wala pong mabuting ibig ang dyablo sa amin, kundi kami po ay wasakin, pagnakawan at patayin. Ngunit Lord, salamat po. Dahil ang kapangyarihan ninyo ay sapat na sumasa amin. Kung kaya ito ang aming hiling, Lord God, sa tuwina, kayo po nawa maging sentro ng aming pong isipan ng aming bawat damdamin, maging ng tinitibok ng aming bawat puso. Sa inyo po lahat, napapurit pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon.